mga taong sa Diyos po naniniwala, sila po ang nakararanas ng kanyang himala. Ito po ang patotoo ng mga taong nanalangin, nanalig, nagtiwala, naghintay at nagtagumpay. Ngayon po, sila ang nagkikwento, sila po ang nagpapatotoo. Dalangin ko po sa mga susunod na pagkakataon, ikaw naman po ang makapagbigay ng iyong kwento at patotoo na alam mo pong magbibigay ng kapurihan, karangalan at kaluwalhatian sa ating dakilang Diyos. Yung time po na yan, nakalimutan ko na po manalangin sa Lord sa kabila po ng naranasan ko. Sabi ko po sa Panginoon, Lord, bakit sa mga oras na ito, hindi kita maramdaman, hindi ko maranasan yung presensya mo. Po, habang naglalakad po ako, lagi pong sinasabi ko na ako, Lord, let your will be done. Let your will be done, my Lord. Hanggang sa nakaabot po ako sa office, unang linggo pa lamang po ng taong 25, andun po na sinubok na po ako financially ng ating Panginoon. Naka-receive po ako ng news from my employer na na-deny po yung application ko sa Canada. Kasunod po niyan, nawala po yung investment kong gold. Yun po sana ibebenta ko pag uwi ko ng bansang Pilipinas dahil patapos na rin po yung kontrata ko dito sa bansang Taiwan. Last April po, nagkasakit po ako. Halos isang linggo po ako nagkasakit. To the point na hindi na po ako nakaka-attend sa mga gawain sa church. Ito rin po yung time na naging mahina ako spiritually. Andun po yung niremind sa akin ni Satan, yung deny na application ko, yung na wala akong gold, andun yung uuwi ka na rin naman ng bansang Pilipinas, kaya huminto ka na sa paglilingkod mo. 3 days po akong hindi makatulog that time. Andun po yung suka ko ng suka, hilong-hilo po ako. Yung time po na yan, nakalimutan ko na po manalangin sa Lord sa kabila po ng naranasan ko. Pero napakabuti po ng Lord. Yung mga panahon po na yan, nahiya na po ako umattend sa mga gawain ng Lord. Pero napakabuti po ng Lord. Gumamit po siya ng tao para i-encourage po ako uli na bumalik sa gawain at sa ministry ko. Sabi ko po sa Panginoon, Lord, bakit sa mga oras na ito, hindi kita maramdaman, hindi ko maranasan yung presensya mo. Kinabukasan po, April 10, na-aksidente po ako. Binangga po yung sinasakyan kong motor ng coach. Ako po yung napuruhan kasi po ako yung angkas. Salamat po sa Lord kasi po gas-gas lang po yung natamo ko. Salamat po sa Lord at lahat po ng x-ray ko, clear po lahat. Pagka-uwi ko po galing hospital, ang nireveal po sa akin ng Panginoon is John chapter 13 verse 7. Ang sabi po niya doon, hindi mo nauunawaan sa ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin ito pagkatapos. Dumating po ang April 22. Binabaan na po ako ng HR namin ng flight details ko. Sinabi po ng HR namin, Iho, June 18, i-exit ka na ng Taiwan kasi 12 years ka na. Sa company po kasi namin, once na operator ka po kasi, maliit po yung chance na na-extend ka or makakapasok ka into intermediate skilled work. Sinabi ko na lang po that time sa ating Panginoon, Lord, let your will be done, O God, sa aking buhay. May 18 po, during attend ko po ng Sunday service, hinulog ko po yung huling tithes ko sa GIL Tunan. Sinabi ko po sa Lord bago ko ihulog yung tithes ko, Lord, let your will be done. Ikaw na po kakong bahala, Lord, kung i-extend mo pa yung contract ko dito sa bansang Taiwan. May 22 po, during po ng lunch break ko, sinabihan po ako ng HR na urgent umakyat ka sa taas dito sa office. Po, habang naglalakad po ako, lagi pong sinasabi ko na ako, Lord, let your will be done. Let your will be done, my Lord. Hanggang sa nakaabot po ako sa office, pagkaharap ko po sa HR namin sa office, nilapag po yung papel sa table. Pagbuklat ko po, nanindig po yung balahibo ko. Ang nakalagay po doon, mutual agreement for intermediate skilled work. Grabe po ang pagkilos ng Lord sa aking buhay. Sobra po, grabe. Namangha po ako that time, handus po na nangilid-ngilid yung luha ko. Pero hindi ko pinahata sa HR kasi po, ang dami pong tao that time. Sabi ko na lang po, Lord, salamat po Panginoon. Tunay, indeed, ikaw ang Diyos ng himala. Pagbaba ko po galing ng HR, sinabihan po agad ako ng broker namin, ng coordinator namin, Iho, mag-report ka agad sa office after mo magtrabaho. Kasi mag-paper ka ng ARS extension at ng contract mo. Grabe po, napaka-smooth po yung nangyaring process na ginawa ng Lord sa buhay ko that time. Akalain niyo po, kalahating araw lang po na process po agad ng Lord. Grabe po ang pagkilos ng Lord sa buhay ko that time. Alam niyo po yung isang kamanghamanghang bonus na binigay sa akin ng Lord.
para po ma-qualify ako into intermediate skilled work. Na-promote po ako sa trabaho. Pinromote po ako ng ating Panginoon from operator to line leader. Grabe po ang pagkilos ng Lord. So yun, grabe po ang pasasalamat ko sa ating Panginoon sa himala na binigay po niya sa aking buhay. Sa pangalawang pagkakataon po, muli po ay pinamangha po ako ng Diyos sa kanyang walang kapantay na kapangyarihan sa aking buhay. Sabi nga po ay, trust God in His silence. Despite po ng ating mga nararanasan, na mga problema, mga struggles sa buhay, andun po pala na piniprepare lang po pala yung puso ko sa malaking blessing na ipararanas po pala niya sa aking mga buhay. Praise Well, God. praise God, no? Testimony. Congratulations, Brother Aris. You hit the head of the nail by your wonderful, glorious, living testimony manifesting the tangible miracles that you need. Talagang tama ang Bible. Hindi lang tama, totoo, mapanghahawakan, at hindi ito babalik ang sabi ng Diyos ng walang kabuluhan. Nakita natin ang kapangyarihan ng Diyos nangungusap sa iyo, at dumating ka sa punto na ang iyong tinatayuan ay ang salita ng Diyos, let your will be done. Maraming Kristiyano, pag nasa season of triumph and victory, okay sila. Pero pag dumating ang trial and testing, ang kanilang unang reaction ay manghina sa pananampalataya at magpapaalam. Hindi nila alam, this is a satanic attack. Kaya nakadama ka ng condemnation. Di ba? Ikaw Kristiyano ka pa naman. Lahat na ganyan si Satanas sabi ng Romans 8:1, therefore, there is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. So, ako'y natutuwa. Tinayuan mo ang salita ng Diyos, let your will be done. Sabi nung awit doon sa isang chorus, my eyes are on you in this race that I run. No longer my way, but your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Diba? Ito dapat ang mga Kristiyano. Pag dumating ang trial and testing, the more na panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Pag lumayo tayo, we will be at the losing end. Yung trial and testing, let us welcome and embrace as the vitamins of our faith. Ang sabi ng Bible, Psalm 75 verse 6, promotions does not come from the east nor from the west, but from the Lord, the creator of the heaven and the earth. We cannot surprise God with our many questions, but God will surprise us with many blessings, promotions, favors, and breakthroughs as long as we trust in Him. Daman-dama ko kasi yung mga pinagdaanan ni Aris. Alam ko marami sa atin nagdaan din sa ganitong sitwasyon, no, na tila ba parang napakalayo ng Lord, parang bingi siya sa ating mga panalangin. Pero alam nyo, nakita ko yun na tamang-tama yung salita ng Diyos, yung bang footprint on the sand, no? Na akala mo, iniwan ka ng Diyos na ikaw ay naglalakad na lang na mag-isa. Pero yung mga panahon yun pala, pasan-pasan ka ng Diyos. Dahil ang sabi sa kanyang salita sa Matthew 28:20, ang sabing ganon, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen? So, hindi tayo iiwanan ng Diyos.
Always, always. So, ibig sabihin, kahit sa kalungkutan, kahit doon sa panahon na feeling natin tayo nag-iisa, feeling na natin tayo nalulunod na, feeling natin ay gusto na natin siyang i-condemn, no, hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos. God has the final say, the government is upon His shoulder, ibig sabihin the management, no, yung lahat ng bagay, hindi yun nakabase sa pulisiya ng mga company at factory o government o yung mga pulisiya ng bansa, dahil may sariling pulisiya ang Diyos. Mas mataas ang kanyang good government, mas mataas ang kanyang paghahari. At nakita mo, dinify, no? Sinira ng Diyos ang mga batas at pulisiya, at ang nangyari ay ang kanyang kalooban, gaya ng iyong confession, Lord, let your will be done, no? Let your will be done. So sa mga sandaling, kung hindi ko alam kung ano yung sitwasyon nyo ngayon, mga kapatid, marahil nasa ganun kayong sitwasyon ngayon, na tila ba iniwan kayo, pinabayaan, pakiramdam nyo, kinalimutan na kayo ng Diyos. Hindi totoo yun. Nasa tabi kayo ng Diyos, pasan-pasan kayo ng Diyos, at parang halaman lang na hintula kayo nakikita sa ibabaw, pero actually yung inyong ugat ay lumalalim. At kapag malalim na ang ugat, doon nyo makikita ang magandang pagsibol ng mga dahon, ng halaman, na kahit na anong bagyo ng problema ay hindi na kayang itumba dahil pinalalim ng Diyos yung inyong mga ugat. So I believe marami kang natutuhan sa sitwasyong yung ari, nakilala mo pa ng mas malalim si Lord at mas pinatatag ka ng Panginoon. Kaya kahit na lumayo ka, no, minsan, pero hindi ka iniwan ng Diyos. Marahil kayo ngayon ay nagpaplano ng lumayo dahil sa dami ng inyong problema, pero tandaan nyo, susundan kayo ng Panginoon, hindi kayo niya iiwan, hindi kayo pababayaan, kagaya ng ginawa niya kay Aris, dahil mahal na mahal kayo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Natunghayan po natin ang isa na namang kamanghamanghang patotoo na nagpapakita po ng kabutihan ng Diyos sa buhay ni Brother Aris. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things will work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Si Brother Aris po ay isang Kristiyanong nagmamahal sa Diyos, ngunit napakarami pong pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Kaliwat kanan po ang pag-atake ng kaaway. Pero ginamit po ng Panginoon ang lahat ng ito upang siya ay magkaroon ng tagumpay. Ang sabi po ng John chapter 16 verse 33, in this world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. God did not promise an easy life, but indeed, He have promised a victorious life. Sa buhay po ng isang Kristiyano, the greater the battle, the greater the victory. Kayo po ba ay nakakaranas ng napakaraming problema? O di kaya ay nasa gitna ng matinding laban sa buhay? Huwag po tayong panghinaan ng loob, dahil kasama po natin ang ating Diyos na buhay. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 31, what shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Who will separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? No, in all these things, we are more than conquerors through Christ Jesus our Lord. Nais po ba nating maranasan ang katagumpayan na nakamtan ni Brother Aris? Ang kailangan lang po nating gawin ay tumawag po sa ating Panginoong Jesus. Dahil sinabi po niya in Romans chapter 10 verse 13, if we call in the name of the Lord, we will be saved, we will be healed, we will be blessed, we will be delivered. Kung nais mo mangyaring tayo po ay pumikit, itaas po natin ang ating mga kamay at sumunod ka lang po
sa isang maiksing panalangin. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, kinikilala kita sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan. Linisin niyo po ako ng iyong banal na dugo. At sa oras na ito, tinatanggap kitang tunay bilang aking Panginoon, Diyos at sariling tagapagligtas. Manahan ka sa aking puso, maghari ka sa aking isipan. Maraming salamat po sa karapatang maging anak ng Diyos. Ako na lang pong mananalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming sumasalangit, narinig niyo po ang panalangin ng iyong mga anak. Igawad niyo po ang kaligtasang iyong ipinangako. At sa oras na ito, ipaglaban niyo po ang iyong mga anak sa lahat ng tangka at gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. We are rebuking every works and wiles of the devil upon the lives of your people in the mighty name of Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, buksan niyo po ang durungawan ng kalangitan at ibuhos ang mga pagpapala, himala, kagalingan, provision, favor po sa kanilang mga trabaho, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. Congratulations po, dahil kayo po ngayon ay isang tunay na anak ng Diyos. At kung kayo po ay napagpala sa video ito, maaring i-like po natin at i-share. At huwag po nating kalimutang i-click ang notification bell para tayo po ay maging updated sa lahat ng mga episodes ng sa Jesus, ng Diyos ng Himala. At mag-subscribe na rin po tayo sa YouTube channel ng JIL Taiwan. At lagi po nating tatandaan, lahat ng problema ay may solusyon dahil sa Jesus ang Diyos ng Himala. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon.